Marahil ay marami sa inyo ang nagtatanong bakit nga ba nalulugi ang mga RTL Chicken Backyard Racers, no? So, ngayong umagang ito, yan ang ating pag-uusapan at sasagutin natin ang tanong na yan at bibigyan ko kayo ng mga definitive reasons kung bakit nga ba nalulugi ang mga katulad nating backyard racers sa pag-aalaga ng RTL Chicken. Ang lahat ng yan sasagutin natin pagkatapos lang ng maikling intro. Good morning guys, ayan, welcome back sa ating panibagong video dito sa ating channel. This is Anthony, ang palagi nyo nakasama sa lahat ng mga kwentuhan, balitaktakan at sharing ng ating mga experience dito po sa ating channel sa pag-aalaga natin ng mga RTL Chicken. So kung kayo po ay bago dito sa ating channel, maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood. At kung hindi pa rin po kayo nakapag-subscribe, ay baka naman po masusubscribe nyo na yung ating channel. At ito po ay napakalaking tulong upang maboost ni YouTube yung atin pong algorithm, no? So ang atin pong mga nanonood sa atin ay 83% ng mga manonood sa atin ay hindi po nakasubscribe at 17% lang po yung nakasubscribe. So libre naman po yan, baka naman po ay masusubscribe nyo na. At the same time ay mag-comment din po kayo para malaman namin kung saan pong bansa, sang lugar kayo na nunood at para naman po ma-shoutout natin yung inyong mga lugar-lugar at malaman din namin kung saan nakakaabot ang ating mga videos at kung sino-sino yung ating natutulungan. So, yun lang po at atin na pong pag-usapan kung ano yung ating topic ngayong umaga na ito. So ano-ano nga ba yung mga reasons bakit nalulugi ang mga backyard RTL racers? Unang-una po guys ay dapat nating maintindihan na ang atin pong pinapasok ay isang negosyo. So isa sa mga unang-unang reason kung bakit nalulugi tayo is pumapasok tayo sa negosyo na hindi natin alam at wala tayong masyadong basic knowledge kung paano patatakbuhin ang business at wala din po tayong masyadong karanasan at skills. So dahil po dito ay nagkakaroon po tayo ng mga mali-maling desisyon at minsan yung mga desisyon na yan ay nagkakaroon po yan ng mga consequences. Halimbawa ay kapag pinasok natin itong ganitong klase negosyo, hindi po tayo masyado equipped ng knowledge kung paano natin aalagaan ng manok, hindi natin alam kung paano natin pakakainin ng tama, hindi natin alam kung paano papainumin ng antibiotics, hindi natin alam kung paano natin papainumin ng mga supplements, at hindi rin natin alam kung paano tayo magpa-pricing at kung ano-ano. So wala tayong masyadong alam at skills. So ang nangyayari dahil nagta-trial and error tayo at tayo ay hindi masyado kabisado ang gagawin, mas malaki yung expenses na nagagastos natin kaysa dun sa kinikita natin. So imagine kung kayo po ay merong 100 heads na mga manok, tapos kayo po ay gumagastos ng mga nasa around 6,000 a month. Mapwera po dun sa inyong mga ginagastos sa feeds at kung ano-ano pa. Hindi na po kayo kikita kasi more or less ang kikitain nyo lang kung 100 heads, mga nasa around 3,000 to 5,000 pesos lang. So depende po yan sa presyo ng itlog at sa presyo ng mga ng feeds at kung ano-ano. So, yun po. Kung tayo po ay papasok sa ganitong klase negosyo, siguraduhin natin na meron po tayong sapat na kaalaman, meron po tayong sapat na karanasan, at syempre, dapat meron din po tayong mentor, no? So,
lagi po natin tatandaan na bago natin pasukin, pag-aralan muna natin ng ayos dahil hindi po biro ang puhunan na gagastusin natin dito. No? So, huwag tayong basta pumasok lang at mahirap po kasi pagka nandun na tayo at marami tayong magiging issues tapos hindi natin alam kung anong ating gagawin. Ang ikalawa po nating reason kung bakit nalulugi yung ating mga business, yung mga backyard poultry business natin when it comes to RTL chicken business ay tayo po ay nanggagaya lamang. So, yung pong isa sa mga nagiging dahilan ay gaya-gaya lang po tayo. So, nakita natin yung ating mga kapitbahay, kaibigan o nabasa natin sa Facebook o napanood natin sa YouTube, napanood natin sa Facebook, ay tayo po ay gumaya na kasi nakita natin na yung ating pinafollow o yung ating kaibigan o kung sino man ay kumikita sa negosyo na ito ay ginaya na natin, no? Without katulad ng sinabi ko kanina, without studying the business first at without having a business plan, no? Yun po ang isa sa mga pag-uusapan din natin. So wag po tayong basta na lang gagaya sa mga nakikita natin. So kalimitan po kasi kapag nagninegosyo ang tao, kapag nakita na kumikita ang isang business, ginagaya agad natin, no? So ganun, meron tayong ganong klase ng ugali bilang mga Pilipino na kung anong kumikita, yun ang ginagaya. At unfortunately, dahil sobrang dami ng gumagaya, sobrang dami ng hindi naman alam kung anong gagawin, nalulugi po tayo. Instead na kumita, ay lalo po tayong nalulugi at nawawalan ng tubo, nawawalan ng kita, at kapati po puhunan ay nadadala na. Ayun po, so ang ikatlo po natin na reason na sa tingin ko ay nagiging dahilan kung bakit nalulugi po tayo bilang mga RTL racers, no, RTL chicken backyard poultry racers ay wala po tayong malinaw na pagpaplano, wala tayong business plan. So isa po sa pinaka-importante kahit sa ang klase ng negosyo ay meron po tayo dapat plano, meron tayong business plan. So magkano yung ating expenses na gugugulin sa atin pong pagtatayo ng negosyo, paano natin makukuha at maibabalik ang ating puhunan, at magkano yung posibleng tubuin natin dito sa atin pong pagninegosyo na ito. Dapat may clear na plano tayo, meron tayong feasibility study, meron po tayong pinag-aaralan din natin kung tama ba yung location na meron tayo, yung atin pong bang kikitain dito sa negosyo na ito is sustainable, maayos ba, paano tayo mag-expand, paano tayo magpapalaki ng business. So malinaw po dapat na meron tayong plan of action at saka paano natin makikita yung progress ng ating negosyo. So ang reason po kung bakit tayo hindi lalago dito ay pagka wala tayong masyadong plano. So kapag hindi lumalago ang negosyo, hindi lumalaki, stagnant at nalulugi, doon po tayo magkakaproblema. So lagi pong tatandaan na hindi lamang dapat may skills tayo, dapat meron tayo ding pagpaplano kung paano natin palalaguin ang ating negosyo at paano tayo kikita ng mas maganda at magiging sustainable yung ating mga business, no? So kapag ka po tayo mga OFW, syempre ang gusto natin is makapag-for good na tayo, at the same time ay dapat kumikita yung business na ilalagay natin. So yun yung magiging ticket natin para tayo makauwi na ng Pilipinas at makapag-stay na ng panghabang panahon, no? So kailangan may malinaw na plano tayo, wag tayong basta-basta bara-bara na lang, wag tayong gaya-gaya lang. So planuhin natin magkano ang ating expenses, capital na ilalagak dito, paano natin mababawi yung return of investments natin, at magkano yung posibleng kitain natin, at paano tayo mag-expand. Kasi nasa expansion ang pag-sustain ng ating negosyo.
Pang-apat guys ay kalimitan kaya tayo nalulugi is wala tayong right connections, no? So hindi tayo marunong makipag-connect sa mga other businesses, wala tayong capability para mag-market ng ating mga product, no? So yun yung isa sa mga reason din bakit nakikita ko na nalulugi ang mga RTL chicken business owners, no? Kasi yung mga maliliit na katulad natin, no? Kasi syempre ang ating negosyo kailangan nating magbenta ng mga itlog. So kung hindi ka willing na makipag-transact sa mga tindahan, makipag cold calling, no, tumawag sa mga hindi mo kakilala, hindi ka mahilig mag-post sa Facebook, mag-market ng iyong mga produkto, hindi mo talaga ito mababawi yung iyong puhunan. Ang mangyayari dyan kapag medyo marami-rami yung production mo tapos hindi nabibenta, mabubulok yan, masisira yan, o kung hindi man masira, pag naiipunan ka, ibibenta mo siya ng mura para hindi siya masira. So ang nangyayari dahil binababa mo yung presyo ay hindi ka tuloy makakuha ng tamang markup, ng tamang tubo, ng tamang kikitain kasi hindi mo alam kung paano i-market, wala kang network, hindi ka maalam makipag-network, at yan yung isa sa mga nakikita ko na reason bakit tayo nalulugi, no? So in this video, siguro mas maganda na bago mo simulan ang negosyo, tanungin natin, kaya ba natin na makipag-usap sa mga tindahan at alokin ng ating itlog, o kaya ba natin na mag-post sa Facebook o sa lahat ng mga social media platforms para magkaroon tayo ng pagkakataon na maipaubos natin lahat ng mga productions natin. So mahalaga yun guys, para alam natin kung paano tayo makakapagpabalik ng ating puhunan, paano tayo kikita at paano tayo makakapag-expand. Kasi kung wala itong ganitong klase ng skills, hindi tayo makakapag-expand talaga. Papatay lang yung ating negosyo. Panglima guys at panghuli siguro, ang pinakang nakikita ko na isa pa rin sa mga reasons kung bakit tayo ay nalulugi is because hindi natin ma-separate yung negosyo sa personal na pangangailangan. So ang nangyayari kasi guys, ang atin pong negosyo ay ginagawa na rin natin na source ng income para sa ating gastusin pang araw-araw. So kung tayo po yung magninegosyo guys, napaka-importante na pinaghihiwalay natin yung kita natin sa atin pong mga pang-araw-araw na gastos, no? Kasi kung doon po tayo kukuha ng atin pong gagastusin sa araw-araw, pambili ng bigas, pambili ng pagkain, pambili ng mga gamit ng bata sa eskwela, pambaon sa school, etc., at kung dito natin kukuhanin sa kita ng business, eventually makikita natin wala tayong naiipon kasi nagastos na natin lahat sa mga personal at pang-araw-araw na pangangailangan. So importante guys na alam natin na paghiwalayin yung kinikita ng business at saka yung ating budget para sa ating gastusin pang araw-araw. So kung nakikita po ninyo na ito yung magiging source of income ninyo para sa gastusin ninyo, huwag nating gastusin yung puhunan. Ang gastusin lamang natin is yung 50% ng tubo, at yung 50% ng tubo ay isave nyo din kasama yung inyong puhunan. So halimbawa, bigyan natin ng amount yung return of investment ninyo. Halimbawa ay kung meron kayong 50,000 investment sa loob ng 20 months, ilan ba dapat ang inyong dapat maitatabi para sa inyong return of investment. So calculate lang natin kung magkano yun at
wag nating gastusin yun, itabi natin yun. So para sa susunod na cycle, meron tayong pampuhunan ulit. Kasi ang nagiging problema natin is dahil ginagastos natin yung araw-araw na kinikita, pati pala yung puhunan, nagagastos na rin natin. Pagkatapos ng isang cycle, wala na tayong pera na pambili ulit ng ating mga manok na kakailanganin natin para maituloy natin yung ating negosyo. So, yun ang pinakamahalaga guys. No? Kapag tayo nagninegosyo, lagi nating isi-separate yung business sa personal nating mga gastusin. Kasi ang isa sa mga nakakalungkot isipin is pagkatapos ng lahat ng paghihirap mo, pagkatapos ng pagpapagod mo, utay-utay nawawala yung iyong negosyo. Kasi bakit? Wala ka ng bili ng panibagong supply ng manok, wala ka ng pang-expand kasi nagastos mo na lahat yon sa iyong mga pang-araw-araw na mga pangangailangan o kaya pang-araw-araw na gastusin. So, ingatan lagi yung puhunan dahil yung puhunan na yun ang magbibigay sa iyo ng panibagong kapital para sa susunod na cycle. So, itabi at itago na sa ganon ay hindi iiyak pagkatapos ng isang cycle dahil wala ng pera at nagastos na sa mga personal at pang-araw-araw na pangangailangan. Okay guys, so yan yung 5 mga nakikita kong dahilan kung bakit kalimitan ay nalulugi ang ating mga backyard RTL chicken farm, no? So dahil tayo mga backyard, small scale tayo, hindi natin masyado nabibigyan at napapagtuunan ng pansin ang mga bagay na ito. So, maging reminder ito na makakatulong sana sa lahat ng mga katulad ko na backyard RTL chicken raisers para na sa ganon mas maging malinaw sa atin bakit natin ginagawa ito at nasa ganon ay may pagpatuloy natin yung negosyo at sana ay hindi ito maging daan para maging lugi tayo sa ating mga negosyo. Yun lang, maraming salamat, God bless and see you all sa susunod na video.